katakam-takam at nakakabusog na talakayan ukol sa ating mayamang pananampalataya. Halina't magsalo-salo tayo sa Kwentuhang Katoliko. Magandang tanghali po sa ating mga ginigiliw na tagapakinig. Ngayong araw ng Miyerkules, midweek na po. Ako po si Karen para sa Commission on Catechesis ng Archdiocese of San Fernando dito po sa ating programang Kwentuhan Katoliko sa 91.9 Bright FM. At kasama din po ninyo si Among Jin, inyong kakwentuhan sa araw ding ito. Among, ayan na yung Tempus Fugit natin. Oo, tuwing Miyerkules na, baklaran yan, baklaran. Opo. Bakit kaya yung sinasabi ng mga, narinig ko para marati ito sa mga matatanda. Oy, nagbaklaran ka na ba? Kala ko nagpunta sa baklaran. Yung pala, yung baklaran para sa kanila, perpetual help, ibig sabihin. Narinig ko ito dito, maski dun sa mga ibang matatanda, no? Ay, nagdarasal po ako sa baklaran. Kaya sabi ko, doon pa kayo nagdadasal layo? Hindi ko dyan lang sa katedral. Yung baklaran. Because nga naman sumikat ang lugar ng baklaran dahil sa Our Lady of Perpetual Help. Doon ang National Shrine. Naririnig ko rin yan. Akala ko po, talagang pumupunta sila sa baklaran every Wednesday. No. In fact, they refer to the Blessed, to the Mother of Perpetual Help as La Baclaran, no? De Baclaran. Ay, bago yan, Among. Ganun po pala yun. Ay, ibig sabihin. Mo lang narinig. Opo, hindi ko alam na ganun pala yun. Akala ko pa man din, sabi ko, makikipagsiksikan sila. Kung minsan, ang layo-layo ng pinanggalingan. Tapos, pupunta pa ng baklaran. Parang din yung narinig mo na din ba yung, may antipolo kami sa bahay. Inuwi ang antipolo. Yun, ang ibig sabihin, Our Lady of Antipolo, Nuestra Señora de la Paz de Buen Viaje, no? So parang na yung lugar, no? Na-associate ang lugar sa kung saan sa devotion. Right. Maganda 'yun, Oo nga. Ay, tsaka Among, it makes someone parang may hindi lang devotion dun sa ating patron o devotion dun sa kung sino nga yung kanilang pinupuntahan o pinipintakasi. Pero may certain attachment din sa lugar. At pintakasi ka, baka sabihin niya nagsasabong ka. Ay, hindi. Iba po, yung patron. yung pinapatron mo. Pintakasi is, ano kasi yung pintakasi? Pintakasi is patronage or something like that. Naririnig ko po kasi yan, di ba? Yung may awit na gano'n yung sa inang Birhen. So, pintakasi. Yung ibig ko pong sabihin, Among, ibig nating gawin na may attachment ka rin dun sa lugar at alam naman natin, kapag nasa lugar tayo, may community. Yes. So, you are also joining the community in prayer. Di ba? Parang sa atin po sa Santa Rita, di ba, may mga hindi naman talaga taga Santa Rita, pero nagde-devotion doon. Yung kahit alam mong hindi talaga taga doon yung mga tao, pag nakikita mo, feeling mo part of the community na rin sila. Yes, dahil doon sa doon sa kanilang devotion, doon sa patron naman na minamahal din ng bayan, no? So you become one with them. Ganyan kayaman ang ating kultura ng pananampalataya natin, no? Opo. Na hindi mo makikita sa mga ibang sekta, no? Kasi yung mga symbolisms natin, yung mga tawag dito, yung mga relational aspect sa mga lugar, no? Opo. Sa mga banal na lugar, mga relics, yan. Yun nga, Among, kasi we speak 'di ba? So much of those. Opo. Yan, papunta na tayo kasi sa ating pinag-uusapang ecclesiology. Ano nga ba yung simbahang Katoliko? Isa yan yung may ecclesial o ecclesiastical communion na tinatawag. Yan ay natutuwa ako nung nakita ko horizontal tsaka vertical. Ay, ano yun? Bakit parang geography? Para kang nag-aaral na naman ng geometry, yung vertical at horizontal. Ibig sabihin, pag vertical sa Diyos, tapos yung unity sa Santo Papa, sa iyong bishop, pero yung horizontal, relational yan.
sa mga kaparokya mo. Yes. Sa Ugnayan tao. So yun, na-emphasize pag yung sabi nga po ninyo, nakikipagdebosyon, nakikipagbaklaran. So kahit nasan ka, yung community mo, ramdam na ramdam mo yung kayong mga nagdedebosyon sa ating Mother of Perpetual Help. Yeah. Ang sarap talaga. Araw ng baklaran. Masarap po yung pakiramdam, Among, 'di ba? Kahit Yes. kahit sino ka, kahit anong lahi, pare-pareho kayong nagdadasal at nagtutulungan. Yes. Of course. Tignan mo, nakabuo tayo ng topic natin sa araw na ito. Pero pangako po natin sa ating listeners, itutuloy natin yung topic natin kahapon. Yeah. Kasi daming maraming tanong nagtatanong. Yung mga pahabol na tanong, hindi ko na doon sa mga hanggang naglalakad ako doon sa may tulay. Sa Tay Baluyot. Hinahabol pa rin po kayo ng mga tanong. Ting 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 ting. Sabi ko, may nagte-text. Kasi pag ganun, Among, talagang gustong-gusto nilang malaman. At yun naman po yung nakakatuwa, yung mga kapatid nating interesado sa pinag-uusapan. Kasi talagang interesado sila na malaman ng malaliman yung ating pananampalataya. Yeah. At sa ating listeners po, itutuloy natin yung kwentuhan kahapon, yung mga indulhensya pa rin. Yung specifics ng kung ano yung indulhensya. Maari po namin tanggapin yung inyong mga tanong, yung comments o yung mga kwento. Text lang po ninyo sa mga numbers na ito. Sa Smart 0918-351-8282 0918-351-8282. Sa Globe naman po, yan ang 0917-363-3738 0917-363-3738. Sa mga Sun subscribers, maari din po sa 0923-231-4124 0923-231-4124. Mag-text lang po kayo habang tayo'y nakikinig muna sa isang magandang tugtugin. Pastor, pinagiginhawa ko, lubos. Handog niyang himlayay, sariwang pastulan, ang pahingahan ko'y payapang batisan, hatid sa kaluluwa ay kaginhawahan sa tumpak na landas. Siya ang patnubay, ang Panginoon, ang aking pastor, pinagiginhawa ko, lubos. Madilim na lapak man ang tatakin ko, wala akong sindak, siya'y kasama ko, ang hawak niyang tungkod, ang siyang gabay ko, tangan niyang pamalo, sigla tanggulan ko, ang Panginoon ang aking pastor, pinagiginhawa ko, lubos. Inihahanda niya sa akin ng sandulang maging sa
kasiyahan niyang ulo ko'y langisan, saro ko'y punuin hanggang sa umbaba. Panginoon ko, ang aking pastor, ang ginhawa kong lubos. Kagandahang loob, pawang kabutihan, ang tanging kasunod ng buhay kong taglay doon sa tahanan ng pulong may kapal. Nais kong manahan magpakailanman. Ang Panginoon ang aking pastor, pinagiginhawa ko, Nagbabalik po ang Kwentuhang Katoliko dito pa rin sa 91.9 Bright FM. Among, may kailangan tayong i-greet. Oo, yung mga kaibigan nating hindi mapakali pag hindi tayo Hindi tayo narinig. At lalong hindi napapakali pag hindi nila narinig na natin silang binati. Yan, binabati po natin sila Mang Ising, ng Ising Lansang ng Santa Rita, tsaka ang kanyang anak si Ching Bes. Kuyang Bes. Ay, Kuyang Bes pala. Kuyang Bes po sorry. yun. Iba yung iniisip niyo yun. Oo, iba yung Bes na nasa niya, yung yeah. Si Mang Ising yan yung isa rin sa mga tipless na classic. Panahon pa yan ni na Lolo nung sila yung bata. Yan ang kakompetisyon ng pare, si Mang Ising? Oo. Kasi po sa oras sa simbahan. Totoo yan. Si Mang Ako Ising. nahihiya ako pag nakikita ko nandun siya, tapos ako hindi ako nakakapagdasal ng ganong katagal sa simbahan. Kaya dami sila yan, si Mang Ising, si Ma'am Bata, si Auntie Lids, yes. Oo, paano pa ito? Si Hapong, yung matanda, nakalimutan ko na si Mang Wanlao. Nina. Si Mang Ninang, Wanlao. Pag nakita mo na yan, buo na yung araw ng simbahan. Pag hindi mo yan nakita, labas ng misa, medyo titingin-tingin ako sa taas, baka uulan o magbabagyo ata po tambing ko, yikit din, matuwa nga ako. Hala, kaya tingnan naman ninyo si Mang Ising very youthful pa rin tingnan. Yes. Yan ang nagagawa ng dasal at mabuting asal. Totoo yan. Sama din yung mga isang iilan na sa mga natitira sa mga praying amigas na si Hapong Goreng, Manggors. Kulay pink daw yung radyo niya. Kulay pink? Aba talaga, Manggors, ha? May birthday ngayon, Among. Si Auntie Lids, Mrs. Bata. Oh yes, happy birthday, nga. Pero yung handaan sa 21, oops. Inanudge. Na-announce tuloy. Makikikain tayo, sige. Happy birthday po. At saka kay Ching Anda. Mang Anda, at yes. sa kanyang kapitbahay kasama ni niya, Manggors. si Baby. Nakikinig sila daw ngayon. Okay, ayan. So, talagang nakikinig sa atin, Among, kung ano yung mga ikukwento natin ukol dyan sa mga indulhensya pa rin. Alam mo, kanina, yung awitin natin, yung Salmo 23, no? Ang Panginoon, ang aking The pastor. Lord is my shepherd. Yan ang inire-relate ko ang ang indulgence kasi bakit kahapon kasi may nagsabi, Amang, ang dami pala ng mga
mga sources ng mga indulgence prayers, ano. Siyempre naman, kako, kasi that they signify, di ba sabi ko sa inyo, kako, ang mga indulgences are the one, ano ba ito, isang paraan ng pagpapakita ng the abundance, no, ang yaman ng grasya ng Panginoon, the abundance of God's forgiving mercy sa atin na nasa sa simbahan. Yeah, that's why when you say, nire-relate ko yun sa ang Panginoon ng aking pastor. O nga naman, no? Pag pastor mo, you are full of grace. You are filled with all this, the richness of God's forgiving mercy. And you can always avail of them. At nandyan yan. Kasi nga naman, kung iisa lang, wala kang ibang sources. Parang, kumbaga sa ano, no? Ating pananampalataya ay kumbaga sa promotional ng soft drinks at saka ng iced tea, bottomless. Hindi ko sinasabing topless, no? Kasi iba yung topless. Bottomless, no? Bottomless, walang limit. Oo. Ang ganda nga po ng text ni Bernadette sa akin kahapon pagkatapos niyang makinig. Related dyan sa inyong kasasabi lang, Among. Sabi niya, ang bait naman, how merciful is the Lord. Kasi sabi niya, nagkakasala na nga tayo, pero binibigyan pa tayo ng grasya ng pagpapatawad sa pamamaraan ng una, yung confession. Right. Andyan yan. At yung indulgences. Nakikinig yung alaga nyo, Amo. Yes, a lifetime yan. Oo, nagsimba siya nung isang araw Opo, ay malapit na kasi yung mga... Kitang-kita siya sa dami ng mga tao doon. Siya na una kong nakita. Bakit? Namumutla. Kasi malapit na po yung araw ng paghuhukom sa kanila ni Nageng. Kung pwede ko lang siyang tawagin, no? Sabi ko, magatswete ka nga. Para medyo lumare yung pisni mo. Ayan, nakikinig pa rin yan ngayon. Lumare daw, Bernadette, Medyo mamula. Pero ayun, Among, kung babalikan po natin yung mga sinasabi natin na indulgences nga. May mga nagte-text din kahapon. Medyo hindi yan. Si Chester, pagkatapos nating makasamang makipagkwentuhan kahapon, pagbalik daw niya sa mall, kung saan siya nagjo-duty, sinalubong daw siya ng, paano nga ulit yung indulgences? Kasi hindi pa daw masyadong malinaw. Sabi ko, kita mo, at least sa mall, sinasalubong ka. Tinatanong sa'yo, indulgences. Ako kanina sa mall, nagka-indulgence ako. Ay, ano po yung ginawa niyo? Kasi, may nagpapabless. Di, pumunta ako. Sabi kasi 10 o'clock So, hindi ko naman naisip, 10 o'clock, doon palang magbubukas ang mall. Mga mall, ano. Punta naman ako. Kasama ko pa nga yung sidekick ng yung isang sacristan. Sige, magbe-bless tayo. 9:45 nandun kami. Buti pinapasok kami. Mainit pala. Hindi pa nag-open. So, punta kami dun sa, punta kami sa supermarket. Mainit. Nainitan, naka-clerical ako. Tapos naglakad pa kami. Off pa yung fans. Aircon. Nakita ko yung mga electric fans na tinitinda nila. Nakasample. Halika, kunyari namimili tayo ng ventilador. Hanggang umandar yung mga escalator para makapanik kami. And then, pagdating ng alas 10, di pa nakabukas na yung binibless namin. Wala pa yung mga magpapabless. 40 minutes naghintay ako. Yun isang klaseng indulhensya yun, no? Sabi ko, Panginoon, nangangawit na po ako. Indulge me. Let me sit down. At kung makakabawas po ito sa mga araw ko sa purgatorio, so be it. Ganun po ang it does not, hindi po natin pwedeng i-quantify, no? Sa totoo lang. Hindi mo pwedeng i-quantify ang grasya ng Panginoon. But you just believe it is so abundant. It And is. with such an abundance, it works. No, yan yung sinasabi ko. God's mercy works. God's grace works. Indulgences, they work. Basta sige lang. Gawin mo because you believe. Because you are disposed. At kung alam mong ikaw ay mapapabuti dahil dito, dahil yun naman talaga ang pakay ng mga indulgences, no? Opo. Na lalo tayong itulak na mahalin natin ang kalinisan ng ating kaluluwa, mahalin natin ang kalinisan ng pamumuhay, mahalin natin ang pagiging mabuti na. It is one way of expressing yun Kaya, pag dadasalin ko yung mga indulgences because I know they could make me
come closer or get closer to my salvation, yung makakatulong sila, no? Although hindi lang sila, kundi they are also help. Bakit hindi, no? Kumbaga embellishment na may substance. Yes. Hindi yung Dekorasyon na walang palamuti lang. Oo. Di katulad ng makeup, Iba po 'yon. yung kolorete. Yung atsuete na pinapagamit nyo kay Bernadette. So, Among, medyo kailangan yata nating i-review ng konti pa. Kasi ang daming ngang nagtatanong at natutuwa naman po ako kahit medyo paulit-ulit kasi ibig sabihin siniseryoso ng ating mga kaibigang nakikinig kung ano yung ibig sabihin ng indulhensya at mukhang interesado talaga silang magkaroon ng listahan, Among. Yeah. So again, yung sabi po natin mula nung ilang mga araw, ano nga ba yung indulgences? Yan po ay ang mga acts o yung mga gawain o yung mga dasal na maari nating gawin para mabawasan yung ating pananatili sa impyerno, hindi pala impyerno, sa purgatorio pala. Sa kaparusahang pangsamantala. Yung temporal punishment na sinasabi, maari din pong ang ibig sabihin nun, Among, yung guilt, 'di ba? Yung nararamdaman natin kapag alam nating may nagawa talaga tayong kasalanan. So medyo pampapawi, kumbaga. Yes. On a very hot day, kung mainit na mainit, 'di ba? Uhaw na uhaw tayo. So kung minsan iinom tayo ng sa malamig, something like that. Something to ano nga ba ang tawag dito, yung thirst So Yes. pampapawi. Tapos pangalawa, yung indulgences, may listahan po tayo dyan. Hindi kahit anong gusto na lang nating gawin ay maaring maging indulgence. Ang listahang ito po ay officially approved. Ang ibig sabihin, may basbas ng Santo Papa. Sa labas po ng indulgences na nandito, kung minsan may temporary o may mga binibigay yung mga obispo, pero local sa area, tulad po nung sa atin, Among, di ba? Yung nangyari last week. Yeah, dun sa Virgen de los Remedios, pinagkaloob yun ng obispo. Iginawad dun sa oras na yun. Tama. So, yung mga indulgences na yan, pwede ring ibigay ng obispo, pero ang pare ay hindi maaring magbigay ng indulgence. So yun nga, kahit ano pa ang gawin ko na, let's say, magfa-fasting ako at magdadasal o magsusuot ng sackcloth at magpapahid ng ashes, hindi ako pwedeng bigyan ni Among Jean ng indulgence. Ang makakapagbigay lang sa iyo yung kinonstitute na ng authority ng simbahan. Pero pwedeng sabihin ni Among Jean, gawin mo ito. Oo. Kasi ang kunyari, yung pagpunta sa sementeryo o yung pagdadasal ng Angel of God, sasabihin ni Among Jean, gawin mo yan. May partial indulgence ka. Nag-i-indicate lang kami. Para kaming mga traffic signs lang naman. Ayun. Ito, Pointers. Pointers, no? At may mapapoint kami, no? Mahaba naman yung listahan, Among. Mayroon ka-chat kagabi no? sa Facebook. Umabot kami ng alas 11:30. Ay, no? interesting. Kung ano kaya yung... Dami. So yan, yung mga natanong din yun. Yung mga indulgences. Nagtanong sa akin, Among, yung ba yung mga indulgences ng mga prayers, alam po ba lahat ng mga pare? Sabi ko, hari nawa. No? We should, with much diligence, no? Kasi dispensers ding para bang dispenser in that sense na nagbibigay kami ng direction, no? We do have to know. Oo nga naman. Meron pong libro yan meron pong libro na pwede kayong pag may time kayo at kung kayo'y may pira mura lang naman po ito. It is the Handbook of Indulgences, no? Published by the Catholic Book Publishing Company. It is ito po ang official na handbook manual on indulgences. So nandyan yung listahan. Nandito po, hindi lang listahan kundi mismong mga prayers nandito.
At kung kayo naman po ay wala pang pera na pambili niyan, pumunta po kayo dun sa Kwentuhang Katoliko page ng Nana sa So, Facebook. mas magastos yata yan. Bibili pa sila ng computer. Ay, may internet cafe. Makiki-internet sa kaibigan. Pwede naman po yun. Makikita ninyo nung September 10, pinost natin yung nakasulat ang listahan ng mga gawaing may indulhensya. Yeah. Tapos yung title nun, yung library, Works and Prayers listed in Enchiridion of Indulgences. Yes. Actually, may nag-text na nga sa atin. Sabi niya, hindi ba yung nakapost daw puntahan? Yes. May nag-text din kahapon. Isa pala dun sa mga pahabol kahapon. Among paano po yung nag-iipon sila ng 2,000 Hail Marys, no? Those are devotional acts po. Not yung pag-iipon mismo ng 2,000 Hail Mary will be an indulgence, but the prayer itself, no? Ano ba to? Kasama ba yung Hail Mary? Hail Mary, tingnan po natin kung nandyan sa ating listahan. Kasi alam ko yung Hail Holy Queen. Yung Hail Holy Queen, yung Salve Regina. Salve Regina. Pero among, yung pagro-rosaryo mismo, meron may indulgence. Mm-hmm. Yung recitation of the Marian Rosary. Right. So yung Hail Mary lang na mismo, Hindi. mukhang walang indulgence. Pero yung Rosary, meron. Itself, dahil comprising of the, no? Opo. Buo Pero alam ko, among yung devotion na 2,000 Hail Marys, I think kailangan mong mag-rosary to do that Right. Kasi, kaya nga, kung hindi naman siguro puro Hail Mary lang gagawin mo, kundi you recite na buong rosary to be safe. Para mas makasiguro kayo na yun But it is also a devotion. Kasi baka ma-interpret ng walang indulhensya, baka hindi rin magandang Hindi. Ay, hindi. Lahat po, madami po mga prayers na pwede naman nating gawin. Ang tandaan po natin ng indulgence kasi ay kaya hindi po lahat ng prayers, kasi ilan lang, dahil ang patungkol ng indulgence ay the remission of our temporal punishment. Mm-hmm. Yun lang pong object ng indulgence, no? O kaya i-apply din para sa mga yumao. Pampagaan. Oo, pero you can pray the Hail Mary, you can pray all these other prayers for people na you can always continue praying for others, no? Mm-hmm. For other graces. Opo. So yung nagtanong po niyan, alam ko may manual yung 2,000 Hail Marys na yan. Nabasa ko po yan around a few years ago. Yung nagsimula yata niyan dito sa Pilipinas, yung mga nasa Manawag. Yeah. Nag-gather silang, no? Mm-hmm. Parang hindi lang 2,000, kung minsan may nag-gather ng 1 million. Pwede na po siguro. Kasi pag pinagsama-sama mo yata, although hindi ko kabisado yung mechanics niyan Pero sa tingin ko naman, among, wala namang meron o walang indulhensya. Wala naman pong mawawala kapag ginawa natin yun, di ba? Right. At tandaan po natin, ang mga indulgences are personal. Sa atin lang po yun. Mm-hmm. Hindi nyo siya pwedeng i-apply for other people na buhay. But you can apply them for the souls in purgatory. Especially yung mga talagang sinasaad, this one is for the poor souls in purgatory. Halimbawa, yung pagbibisita sa sementeryo. Mm-hmm. No? At among, yung isa po yun, di ba? Yung isa sa mga kailangan tandaan sa indulhensya, they are non-transferable. Hindi pwedeng ilipat. Right. Hindi po. Sa inyo lang. So, kung kayo ay nakatanggap ng indulhensya sa araw na ito, at yung iyong relative ay kahit nasa bingit ng kamatayan, hindi mo pwedeng i-transfer sa kanya. Pero pwede mong ipagdasal. Pwede mo siyang pagdasal, i-assist mo siya. Pwede mo siyang i-guide na magka-indulgence siya kung conscious pa doon sa moment na yon, no? Opo. Halimbawa, pa-recite mo, sabayan mo ko kamo, Salve Regina, no? Vapore na, no? Hail Holy Queen. Kaya kami mga pare, pag naglala niya, opo, we recite the Salve Regina. Vapore na. Para makasunod man lang sa kalooban niya. Pero at that moment na nahihirapan na siya, nasa sa kanyang huling pagdurusa na yung namamatay, ay she may be able to, or he or she will be able to gain some indulgences, no?
Kaya yun ang ganda pa naman ng prayer na yun, no? Morning and weeping in this valley of tears. No? Turn then, the most gracious advocate, your eyes of mercy towards us. Opo. And after this, our exile. At pagkatapos nitong aming pagka-exile, no? Ano ba yung exile? Ibig sabihin, yung life natin dito sa Valley of Tears na ito. No? Andun eh. Alam mo, Karen, tatandaan ko, di ba dalaga ka na nung panahon ng kursilyo? Diyos ko. Mami ko po yung dalaga. Ay, hindi, no? May anak na siya pang talino Wala panahon pa. ng kursilyo, 1960s. Yamong naman, hindi naman ako 1960s pinanganak. Kala ko kasi, Nako! may practice kasi ang mga kursilista. Ano ba yung, hindi ako nagkakamali yung word na palangka. Nagpapalangka sila. Ano yan eh. Although sa ibang retreats, parang in-apply na rin po yan. Palangka letter, yung tawag nila. Oo, tapos yung may mga visits to the Blessed Sacrament, gagawin nila for you. Parang spiritual bouquet. Spiritual bouquet. 200 masses, Opo. 300 visits to the Blessed Sacrament. Right. Isusula mo yun, ano. Nung kasi kami mga elementary, ginagawa namin yan, pero sa totoo lang, di ko kung ginawa ko nga. Kasi, parang fill in the blanks. So, birthday ng teacher ninyo, visit sa Blessed Sacrament, nagay ko 10. Kung nilagay siguro, visit to the cemetery, 1,000, no? Para sa teacher. Amo talaga? Pero alam mo yung spiritual bouquet na yan? Ay may alam pa akong isang kaibigan namin, tuwing magbe-birthday ako, she sends me that. And although hindi yun, actually kung gagawin niya yun, siya ang may indulgence, hindi ako. But I know she's offering them also for me, not in terms of indulgence, but as a form of remembering me before the Lord, no? Ayo po. Tsaka among, di ba, kung minsan, yung advice sa atin, kung masakit yung loob mo sa isang tao, ipagdasal mo. Yes, oo. I think may epekto talaga yun eh. Kasi isipin mo yung pagdadasal mo. Ay, ako pinagdasal ko, lalo na kahapon. Ako pinagdadasal ko kayo. Among, pero teka. Magdasalan po tayo, wag kayo galit sa isa't isa. Bago tayo, sermonan na naman ng ating mga listeners sa ating kalokohan. Yung pagdadasal naman natin po kasi yun nga eh, we pray for the other person kasi gusto natin yung kabutihan para dun sa isang tao. Yeah. At sa paniniwala po nating Katoliko, tama ba, Among, kapag tayo ay gusto ng ganong kabuting, if we have good intentions for the other person, yung Diyos, lumalambot yung puso. Siyempre, nakikita niyo yun, no? So, bakit nga naman hindi? Tayo din ang nakikinabang doon. Pero yun mo, no? So, kung tama naman eh, kung minsan naiinis ka pag sinabing, ay, sinabihan lang ako na ipagdasal na ganyan-ganyan, wala namang ginawa. Medyo naiinis ka eh, kasi parang pinagwalang bahala. Pero hindi, may epekto yung pagdadasal na yon. Yes. Ay, alam mo, pag hindi lang minsan narinig nyo sa akin to, no? At palagay ko, nangyayari din sa inyo, maski kayo nagsisimba lang. Sa isang nagmimisa sa araw-araw na katulad namin, no? Opo. Diba, pag harap mo sa altar, sa Blessed Sacrament, bow, kiss the altar, nahaharapin mo na yung mga tao. Nako, pag nakita mo doon yung mga, halimbawa, yung hindi mo nakakatuwaan, no? O kaya yung mga, sabihin na natin mga nakaaway mo, o kaya yung umaaway sa'yo, o yung hindi maganda ang trato sa'yo. But then, when you say, sumainyo ang Panginoon, the Lord be with you. Doon sa moment na yon, napakalaki ng challenge sa'yo, no? Ikaw naman na nagsisimba, halimbawa, naupo ka doon sa front row, ay sa second row. Doon sa front row, sa doon yung si kumare mo na... Si kumaring medyo naiinis ka. Oo, yung hindi lang sa kinaiinisan mo, yung nagsolian na kayo ng kandila, no? Sus Mariosep. Nakita mo siya doon, ay, ang laki ng challenge mo doon sa moment na yon, no? Ako kung pwede lang, kung ako Santo Papa, lalagyan ko ng plenary indulgence yun. Plenary talaga? Oo. Ay, sa yung ating... an act of prayer for, a concrete act of prayer for, sabi na natin, for an enemy. No? For an enemy talaga. Oo, kasi pag makita mo yung, ay, Diyos ko, nandito na naman ito. No? Then, yung damdamin mo, nagbimisa ka, nagsisimba ka na. But it is a good feeling,
mararamdaman mo yung grasya ng Panginoon kapag na ano ba ito, na supersede mo or nalampasan mo yung oras na yon, then you feel light, no? Ay, kung may nagkasagyang keng loob ko. Talaga ko just to say, good boy. Among 35 minutes lang yan, 40 minutes, tapos yan. Indulgence sa panibago. Ibig sabihin, Among, mas nagiging tao tayo, di ba? Yes. Naku, kailangan yata si Father Dines yung mag-explain Kailan yan. ba balik ng Father Dines na yan? Sa 24 po yata. Nangako naman yan na mag-explain daw. Tingnan nga natin. Gusto kong marinig Pero yun nga, yung sinasabi natin, Among, pag may nalampasan tayong ganyan, it makes us more human. Yes. Ano And happily human. Happily human. Yung ibig sabihin po nun, kasi 'di ba, yung ano nga ba daw yung pinag-iba ng tao sa mga lower forms of animals, sa mga hayop. Tayo ay may reason. Tayo ay kaya nating gawin yung labag man sa kalooban natin. Yes. Ay, yun, labag sa kalooban natin na syempre, yung natural reaction mo pag nakita mo yung taong nanakit sa'yo, sasaktan mo rin. Mm-hmm. Yes, gaganti ka. Pero kapag ginawa mo yung kabaligtaran na mabuti, ang ibig sabihin nun, mas nagpapakatao ka. Ang mga indulgences may ganong effect, ha? Ayun. Yun po yung gusto kong pa-explain kasi sa inyo. Yun yung sinasabi dito na when we take advantage of the indulgences kasi, yung ibig sabihin nun, yung may ang our openness to God's grace, no, ay ating openness. yes. Yan na naman. Kaya hindi ka pwedeng mag ng indulgence mo na nasarado loob mo sa grasya ng Panginoon, no? Kaya hindi siya mechanical performance, no? Kung hindi, we should have ang pag naggumawa tayo ng isang trabahong may indulhensya, ang consequence nito, dapat ang bunga nito ay lalong itinutuon ng ating pag-iisip, ang ating will, no, ang ating pagkahilig na ilayo tayo sa kasalanan at laging manatiling dependent, no, sa Diyos. Kaya ito yung ano yun ang objective ng lalo kang itutulak sa pagpapakabuti. Opo. Kaya hindi lang so nare-remit yung mga temporal punishment mo, but parang it is also some sort of a supernatural grace, no? Na pinalalakas ka noon mga yon. Kasi pag nagdasal ka naman talaga, no, biruin mo yung memorare, no? Yung the words that, lalo na kung dinire-recite mo, ninanamnam mo. Opo. Nararamdaman ng yung puso yung sinasabi mo. Hindi yung mechanical lang. Ha? Opo, syempre. Mechanical lang mo kahit nakapikit ka na. Ine-elevate ka na niya sa paggawa mo ng mga indulgences na yun. Among, kung kunwari yung pinili mong indulgence, act para magka-indulgence, yung Stations of the Cross, pag ninamnam mo yun, tagal ginagawa nun, mababawasan na yung galit mo talaga. By the time, no? Ako, pag nakikita ko nga yung noong na tayo noon, yung you remember yung Stations of the Cross na malaking cross. Grand Stations, opo, right, yung pag tuwing Biyernes Good Santo. Friday. Ang pakiramdam ko noon na tahimik na naglalakad yung mga tao. Opo. Grace is working at that moment, no? Ang daming binabago sa mga puso ng mga sumasama doon. Ay, Among, syempre. Makikita mo yung mga emotions nila. Kasi yung nagdadasal ka tapos may halong physical effort na may konting pain siguro. Right. Kasi mainit yung araw. Tapos yung mapapagod ka. Pag pinaghalo-halo mo yan, parang recipe for kabanalan. So, yun. Pero I have something to confess. Naku, may public confession. Oo. On the air. Hala? Alam niyo yung 5 years kong maski noon sa San Matias, hindi ko na kumpleto yung Stations of the Cross na yun. Ay! Kasi tatakbo na ako pag patapos na, di ba, babalik ka na sa simbahan dahil sasalubong ka naman. Yes. Pero ang sabi ko sa Diyos, 80% na lang po ibigay nyo.
Sa plenary. 80% plenary. Para sa akin, no? So, It does not matter ngayon. Ang para sa akin kasi, you cannot quantify really yung grasya ng Panginoon eh. Opo. Ay, para sa ating listeners, may mga text na po dito na natutuwa daw sila at tinuloy natin yung kwentuhan ukol sa indulhensya. Ihabol po ninyo yung inyong mga comments at questions habang tayo nakikinig ng isa pang tugtugin. Alam mo, Awake from your slumber, arise from your sleep. A new day is dawning for all those who weep. The people in darkness have seen a great light. The Lord of our longing has conquered the night. Let us build the city of God. May our tears be turned into dancing. For the Lord, our light and our love, has turned the night into day. We are sons of the morning, we are daughters of day. The one who has loved us has brightened our way. Let us build the city of God. May our tears be turned into dancing. For the Lord, our light and our love, has turned the night into God is light. In Him there is no darkness. Let us walk in His light. His children, one and all. Oh, comfort my people, make gentle your words, proclaim to my city the day of her birth. Let us build the city of God. May our tears be turned into dancing. The Lord, our light and our love, has turned the night into Nagbabalik po ang Kwentuhang Katoliko dito pa rin sa 91.9 Right FM. Among, yung inaawit natin kanina, City of Love. Yun din po yung gusto nating mangyari sa paggawa natin ng indulgences, di ba? Yes. Oo. So, although ang main objective ng indulgences ay yung remission of our temporal punishment, nakakabawas, no? Pero yun nga, yung effect naman talaga dapat nun ay lalo tayong maging malapit sa Diyos. In fact, magkakaroon lang ng bisa magkakaroon lang ng sense ang paggawa natin ng mga indulgence acts or words dahil dun sa commitment nating itaguyod natin yung pagsasaayos ng ating kaluluwa, no? ng ating buhay. Nakakatuwa naman itong text ni Maresi. Related dyan po sa sinasabi ninyo, Among. Sabi niya, Hi, Ma'am Resi. Mares, sabi niya, thank you for expounding on the indulgences. Akala ko wala na ngayon yun at di na uso. Sus, Ma'am Resi, usong-uso kung paano kayo'y usong-uso pa sa panahon Classic. ngayon.
Timeless. Talaga naman. Right. Hindi lang na lang kasi na parang, yun na nga, parang na-relegated into oblivion, no? Kasi, ewan ko, but I think it is true. We should. Kasi these are, kung alam kong ito'y makakabawas ba, kakampanya ko. Kasi among, sa tingin ko, syempre, kung babalikan natin yung kasaysayan ng ating simbahan, di ba? Naging prone to abuse. Abuses talaga, no? Ang ibig sabihin, di ba noon, kaya kung babasahin natin yung Noli Me Tangere at yung El Filibusterismo, yung binabayaran nila yung mga indulhensya. Ibig sabihin, bibigyan ko si Among Jean ng isang sako ng bigas. Pero pagdadasal niya ako, something like that na supposedly ina-apply as an indulgence, ay na hindi naman pala talaga pwede. Kaya ni-reform. Ayan. Well, actually, yung asking somebody to pray for you, hindi yun ang sense ng indulgence. No? Kasi ba sabi natin, ang indulgence is personal. Ikaw ang gagawa. Opo. Kaya lang, yun nga, Among, parang ginawa nila na applied as an indulgence na hindi naman pwede. Parang kahit ano na lang, sasabihin nila may indulgence, pwedeng bayaran, pwedeng i-transfer. Kaya po naglabas ang ating simbahan ng guidelines. Right. Although yung mga abuses na nangyari nung panahon na matagal na. Yung si Luther, no? Opo. Alam natin yun. Nung Hindi nagkaroon na. ng Protestant reform. Pero, nag-improve naman tayo sa understanding, no? Ay, po naman. Oo. Lumago naman ang pag-iisip ng tao. May mga lapses nga lang. Opo. Kahit May ano mga naman. individual lapses. No? Katulad na ngayon. No? Kahit sa bahay, Among, di ba, kapag marami kayong magkakapatid, kami ng kapatid ko, 2 lang, kaya wala kaming lusot sa mami. Pero, yung iba, di ba, 4, 5 magkakapatid, may rules yung kanilang bahay. Yeah. Pero kung minsan, may lumulusot pa na hindi masyadong na-apply. Yung may kaibigan ako, 6 yata sila. Strict daw dun sa una, pag-abot dun sa huling 2, nagtataka yung mga ate, bakit pinapayagan yan? Bakit ganun? Tayo hindi. Tumanda na kasi si Kasi Mami. hindi na napapansin. So, ganun din sa simbahan. Oo, nagkakaroon lang ng lapses Konting dahil lapses. may kaming mga pare, kung saan nakalimutan na namin, tapos iba yung naging focus, kaya na Hindi na correct or Right. mali yung intindi ng mga gumagawa, tapos na ikalat, na ipasa sa mga anak, sa mga apo, totoo yan. na iba yung meaning. Pero, pag tinawagan mo naman ng pansin, Among, di ba, naaayos naman po lagi. Kaya ako, advice ko sa mga listeners natin, no? Tanto kapag we believe in these things and they are really real ones, avail of them po. Believe in them. And I'm sure, matutulad po kayo sa amin ni Karen. Na maski ano ba ang tawag doon? Na God's grace works po. Tignan nyo na lang kami. Diyos ko, baka hindi maniwala. The weakness that is in each and every one of us, no, is further later strengthened by God's grace. Ayan, may texter po tayo from 6054. Ay, mga dating parokyanos po ninyo ito, Among. Sabi nila, salamat at nabanggit yung devotion sa 2,000 Hail Marys. Among, malugod mi pong i-share kay kayuing mag-devotion kami mo naman Kenny, parokya ng San Matias. 2,000 Hail Marys every first Saturday of the month. Tama daw yung sabi ko na atin pong manual, and we are using a rosary with 100 beads for reciting 100 Hail Marys for every mystery of the rosary. 1 year minapong pag-debosyon, may bendisyon kami po kang Among Bong. Yes. Good. Nice. Opo. Dagdag niya pa yung yung litanya. Yes, another Source of source. indulgence po yun. Opo. Tsaka yung mga First Friday devotions nyo, ha? Huwag kakalimutan. yung Litany to the Sacred Heart. Batiin ko si Bernadette. Bernadette, di ako kumakain ng kangkong, no? Kangkong? Tinext niya ako, kangkong, sabi. Ay, kunwari lang yan, Bernadette. Para, eto, another texter. Para kay Among Jean ito from 8625, kung maari daw silang pumasyal
para mag-confess at humingi ng spiritual advice. Hindi po siguro sa radio station kasi tingnan pinasa. Pero dispenser din ako, no? Dispenser of schedule. Dispenser of schedule. O nga naman. Kasi po kapag rector ng cathedral, taga bigay ng schedule. Pero Among, wag na natin bibiruin yung ating mga listeners na nais lumapit. I know, of yung course, schedule po natin sa cathedral, ano nga po ba yung confessions? Every first Thursday pa. Every first Thursday. Ngayon, kung advice po namin, kung ba gusto niyo naman mangumpisal, wag pong ambush. Wag ambush. Wag niyo kaming ambushin. So, you just let us know in advance. Halimbawa, ambusin niyo kami, pero Among, gusto ko po magpa-schedule ng confession. Then I'll give you a schedule. Bukas po bago ako magmimisa, kung nagmisisimba rin kayo, maaga kayong dumating. Or kung may panahon sa hapon, sabihin ko mamayang hapon po kung ano, no, pagdala niyo na lang ako ng halo-halo. Hay nako. Very sweet ang magiging confession niya kapag binigyan niyo ako ng halo-halo. Opo. Kinabukasan, maririnig na naman po ninyong patalon-talon si Among Jean dito sa radyo. Mataas ang sugar. Hala, umabot na naman po tayo sa oras ng pagtatapos. Ba't pa kaya natatapos yan? No? Tempus Fugit nga po, di ba? Yes. Sa ating mga listeners. Sige. Yung Tempus Fugit, nakita ko yung painting ng Tempus Fugit. Alam ko saan? Sana po? Nakikinig siya sa bahay ng mga Guanzon. Ni Mang Tess at ni Lola. Ni Apong si Mancharing. Mancharing. Yung sa sala nila, yung kanilang painting sa ceiling. Opo. That Tempus Fugit yun. Aba. It's a representation. Yung maraming nakakala yung kasi may larawan ito painting to ng babae tapos may wheel of time and then an hourglass dun sa likod. Tapos nahuhulog yung mga gold coins sa kamay. Ang interpretasyon ng binanggit sa akin noon ni Mang Charing, ang buong akala nila daw ay yung hindi mo pinapahalagahan ng pera. Which may be also good interpretation. Pero nakita ko, sabi ko Tempus Fugit po, ibig sabihin yan. Time flies. Maski yung tignan mo yung gold is nothing really compared to the time that we lose. Nako. Time flies like an arrow. Yes. Hindi ko itutuloy yung That's the first house na nakita kong may magandang sili. Siguro to hihiga ka doon, makikita mo yun, no? Oy, Tempus Fugit. Hurry. Hala, umabot na naman tayo ng overtime ng konti, Among. Pero tatapusin po natin ang episode natin sa isang dasal. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu. Amen. Panginoon namin, dumating na naman po ang oras ng aming pamamaalam sa isa't isa. Ganun pa man, kami po ay nagagalak dahil sa pinagkaloob mong pagkakataong magtalakayan, magkwentuhan at matuto sa isa't isa hinggil sa aming pananampalatayang Katoliko. Basbasan mo po kaming lahat, lalong-lalo na ang aming mga naging kakwentuhan na nasa kani-kanilang mga tahanan, pinagtatrabahuhan o kung saan man sila ngayon naroroon. Maging masaya po sana silang lagi dahil na rin sa iyong pananatili sa kanilang mga puso. Gawaran mo po sila ng kalusugan ng pangangatawan at kaluluwa at ilayo mo po sila sa lahat ng kapahamakan. Kung sila man po ay may karamdaman ngayon o may dinaraanan silang paghihirap o suliranin, pagaanin mo po ang kanilang mga damdamin at ipadama ninyo sa kanila ang inyong pagmamahal at awa. Iniluluhog po namin ito sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo, naghahari kasama mo at ng Banal na Espiritu, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Virgen de los Remedios, ipanalangin mo kami. Santo Cristo del Perdon, kaawaan mo kami. At pagpalain tayo ng mga kapangyarihang Diyos, ang Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Muli po, bumabati sa inyo ng magandang hapon. Si Among Jean, magkikita-kita po ulit tayo bukas. Stay well, at baby. Ako naman po ay medyo mawawala bukas, pero babalik ng Friday sa Biyernes. Di kala ko matagal. Excited. Sa ngalan po ng Commission on Catechesis ng Archdiocese of San Fernando, ito po si Karen nagpapaalam at nagpapasalamat sa araw na ito. Ang siyang sa mundo